Hello everyone! Welcome to my channel, Doc and Nani's Vlog. Ayan, si Doc kasi nasa loob, itong Nani andito sa aking kaharian. Ito pong aking vlog ngayon ay pangarap na bituin. Na walang ningning. Ayan. Kasi mga kapatid, napanood yung interview ni Ogie Diaz kay Sharon Cuneta at saka talagang napakabait talaga ni Sharon Cuneta, mga kapatid. Naalala ko, doon sa interview ni Ogie Diaz kay Sharon Cuneta, naalala ko yung interview kay Sharon Cuneta ni Boy Abunda. Hindi ko na matandaan pala kung si Boy Abunda pala yung nag-interview sa kanya. Basta, dati kasi umiiyak si Sharon Cuneta kasi wala na silang matanggap na mana. Wala na silang mamanahin kasi nung namatay yung dad niya, I think kaya sinabi ko po ito na I think kasi natamad po ako mag-research, mga kapatid, okay? Alam ko kasi ninakaw yung mga mamanahin dapat nila ni Sharon Cuneta sa daddy nila ng, I think nurse nung daddy nila. Ayun. Ang sabi nga ni Sharon, di ba, nasa Amerika na ngayon. So, tinanong kasi si Sharon, bakit ayaw magdemanda? Ang sabi niya, na ipasa Diyos na lang daw niya kasi pag magdemanda daw siya, gagastos pa siya. Nawala na nga siya ng kayamanan, di ba? Tapos gagastos pa siya. Wise thinking. Maganda pa rin yung kanyang pananaw sa buhay, mga kapatid. Tapos, itong recently lang, yata ulit. Itong recently lang, ninakawan na naman. Ang nagnakaw ay yung kanyang yung malapit sa puso niya, kanyang assistant, mga kapatid. Nung una naman, yung ninakaw ay hindi naman kalakihan, pinatawad. Ayan. Dahil pinatawad, ninakawan siya ng milyon. Ngayon, mga kapatid, ang sarap yata talaga magkaroon ng amo na super tiwalang-tiwala talaga sa iyo, mga kapatid. Although, na pinagkatiwalaan din naman ako ng mga amo ko, in fairness, pero hindi nga lang sa pera. Pero sa mga anak, ang mga anak at pinagkatiwala sa akin. Pero di ba, mga kapatid, mas mahalaga ang mga anak kaysa kayamanan. Kasi yung anak talaga ang tunay na kayamanan. So in a way, parang may sugpoy na nagtago na forgiveness without justice is useless. Ayan. Yan po ay narinig ko rin kay Cory Quirino. Kasi di ba, mga kapatid, one time naging membro po ako ng El Shaddai. Ayan, revelation. Oo. Naging membro po ako ng El Shaddai. Ngayon nagpatotoo po yung si Cory Quirino. Di ba may nangyari sa kanya na hindi talaga kanais-nais sa mga pangyayari. Ayun, pinatawad na daw niya, pero kailangan talaga ng ipakulong or kailangan talaga ng may justice. Kasi ang sabi niya doon sa patotoo niya na forgiveness daw without justice is useless. Ayan, Miss Sharon Cuneta. Forgiveness without justice is useless daw. Ayan, baka gusto mong bigyan ng justice yung nangyari sa'yo or yung mga taong sa'yo, ng loko sa'yo. Kasi po, baka meron pa silang ibang lulukuhin. Kaya, ayan, kawawa naman yung mga maluloko. So, in a way, kaya naisip ko, grabe, sobrang bait. Parang gusto ko siyang maging kaibigan. Tawang-tawa pa ako sa sarili ko, mga kapatid, nung sinabi kong, ay naku, parang gusto kong maging kaibigan itong si Sharon Cuneta. Mga kapatid, gusto ko po siya maging kaibigan, pero hindi po para pag nakawan ng milyon, kasi meron pa ako noon. Ay naku, joke lang po yun, joke lang po na meron akong milyon. So anyway, hindi po ako magnanakaw, Miss Sharon Cuneta, gusto po kita maging kaibigan. Baka gusto mong maging kaibigan ako. Ayun po, ito po yung bunga, mga kapatid, na wala ka nang maisip na content. Pero mga kapatid, diba? Wala namang masama mangarap, diba? Wala namang bayad. Ay, ako nga, hindi nga ako nangarap na makapag-asawa ng Amerikano. Pero nangarap po ako na magkaroon ng anak na Amerikana. Kasi diba, mga kapatid, yung sa probinsya, yung sa Kamaisan, diba? Ang gaganda kaya ng buhok ng mga mais. Ayan, napunta na tayo sa mais. Ang gaganda kaya ng mga buhok ng mga mais. Doon kaya ako sa Lagitaan, Galagit. Doon kaya ako nagpupunta sa gitna talaga ng Kamaisan. Kasi yung father ko ay merong kamaisan. So doon talaga ako pupunta. Kinitingnan ko talaga yung blonde hair na kulot-kulot talaga. Ang ganda-ganda talaga, diba? Sabi ko, gusto ko magkaanak ng ganito. Pero hindi ako nangarap magkaasawa ng Amerikano po. Kita mo, nakapag-asawa naman ako. So ngayon, mangarap tayo. Nasa Pinas si Sharon, nandito ako sa Amerika. So malay mo, diba? Biglang tumawag sa akin. Or kaya si Boy Abunda. Sasabihin kay Sharon, tawagan ako. Ay, yan, nanawagan na po ako kay Mr. Boy Abunda at saka kay Ogie Diaz. Sabihin niyo po kay Madam Sharon Cuneta na gusto ko pong makipagkaibigan sa kanya. Hindi pa ako magnanakaw. Ayan, hindi pa ako magnanakaw. Ayan. Hindi naman talaga masama mangarap, mga kapatid, di ba? So ngayon, alam ko po ito ay mamaya sabihin niyo naman niya. Oo,
Kasi nga, oo na. Wala na akong ibang may content, pero mga kapatid, itong content na ito medyo may kabuluhan. Kasi gusto ko po talaga siya maging kaibigan. Ayan, paulit-ulit pa ako. Pero gusto ko po talaga siya maging kaibigan kasi iniisip ko lang, ang sarap siguro ng buhay kung ang iyong kaibigan ay sikat. Sikat na, mayaman na, mabait pa. Ayan, di ba mga kapatid, meron nga dyan, hindi naman mayaman hindi naman mabait. Wala pa kung, ayan, oo mga kapatid, gustong-gusto ko po talaga maging kaibigan si Sharon Cuneta. So ngayon, kung gusto niyo po maging daan na maging daan or tulay para maging magkaibigan kami ni Sharon Cuneta, please do so po. Yung aking asawa natawa sa akin kasi sinabihan ko siya. In English ko naman, nung sinabi ko sa kanya, hindi ko naman binisaya. Tawang-tawa siya, sabi niya, wala na daw. Ano na daw yung nangyari sa akin dahil daw sa dahil daw sa YouTube kung ano-ano na yung pumapasok sa isipan ko. Sabi ko, honey, wag gani. Mabisaya na. Hindi ko nga pinangarap na makapagtapos ng high school, di ba? Ayan, hindi ko nga ay nako, hindi ko nga pinangarap na makapagtrabaho ako ng medyo magandang trabaho naman. Ayan. So, wala namang sabi ko nga, wala namang masamang mangarap At saka, kung mangyari naman, maganda. Kung hindi naman, pagtawanan nila ako. Tawang-tawa nga ako sa sarili ko So anyway, yun lang po mga kapatid. Ayan, pangarap lang ba? Pangarap lang po. Kaya, pero kung sino po talaga, seriously, kung sino po talaga yung gustong maging tulay para maging kaibigan ko si Sharon Cuneta or para maging kaibigan niya ako, tatanawin ko po ng utang na loob. Ayun, dala ito panawagan. Ayan, kapatid, mga kapatid, ang sabi ko kasi, hala, bakit dumadami yung mga thumbs down ng aking mga upload? Ang sabi nila sa akin, huy, matuwa ka dahil mayroon ka ng mga bashers. Ay, dako, may bashers na ako. So, ibig sabihin, papunta na yung iyong channel doon. Sabi ko, saan kaya papunta yung channel ko? Saan kaya doon? So, anyway, ayan, okay lang po. Okay lang po. At saka, big shout out po talaga. Ayan, mag-shout out po muna ako mga kapatid sa aking mga dearest friends. Ayan, may 3 po talaga akong hindi ko po talaga makalimutan. Alam niyo yun, itong 3 tao po na sila po yung responsible ng pagiging monetized channel ko po mga kapatid. Hindi ko po talaga ito makalimutan po mga kapatid. Superhero ko po sa aking YouTube journey. Si Eric Risa Vlog, Pambam NY, and Etling MC. Parang iniisip ko nga mga kapatid, ano kaya kung hindi ako tinulungan ng mga ito? Pero, meron din ako isang tao na pasasalamatan na medyo nagka-separate po yung aming landas. Na siya po talaga yung dahilan kung bakit kami nagkakilala, Etling MC at saka ni Pambam NY. At saka syempre, dahil kay Pambam NY at saka kay Etling, dahil po kay Pambam NY at saka Etling MC mga kapatid, nakilala po ako ni Eric Risa Vlog. At saka mga kapatid, itong si Eric Risa Vlog ay mabait. Nung malaman niya na kaibigan ko si Project Smith, ay naku mga kapatid, hindi nagdalawang isip. Siya mismo yung nag-offer na tulungan po si Lyra. Ito mga kapatid ano ito ito po ay real talk. Real talk po ito mga kapatid. Kapag po meron talaga tayong mga tao na tumulong sa atin dito sa YouTube or kahit saan po, wag po talaga nating kalimutan. Alam niyo ba mga kapatid na meron talaga akong isang tao na malapit talaga sa puso ko, malapit sa utak ko at malapit talaga sa dugo ko na hindi naman maganda yung trato niya sa akin nung maliit pa ako. Pero pinakain niya kasi ako Pinatira niya ako sa bahay niya. Alam niyo yun. Pero nang dahil sa pinakain at pinatira niya ako for a long time, kahit po ay medyo katulong ang trato nila sa akin. Naku mga kapatid, nung ako po ay nagkaroon, nang dahil po ito dito sa asawa ko, ay talagang, di ba sabi daw, pag batuhin ka ng bato,
batuhin mo ng tinapay. Yung sa akin po ay hindi po tinapay yung ibinato ko. Cake. Ayan, medyo may pagkasosyal, ano. Cake po yung aking binato. Ayun lamang po mga kapatid. Yun nga po mga kapatid, kapag makatagpo po talaga tayo ng mga taong tumutulong sa atin mga kapatid, hindi naman sa hindi naman sa yung ibalik mo yung kung paano kanila tinulungan, pero yung friendship po, yung tiwala nila na ibinigay nila sa iyo, i-maintain niyo po yung, kasi hindi niyo alam na isang araw. Alam niyo 'di ba, si Sister Pambam Inway talagang sumikat na ngayon. Sasabihin ko talagang sumikat na kasi 2,000 subscribers lang. Wala pa yata, 3 buwan, 2 buwan. Ayan, naging 10,000 na, tapos yung mga views niya talagang thousands na mga kapatid. Itong si Kigs TV. Itong si Kigs TV po ay nakilala ko lang ito sa sa GC po ni Etling MC. Ayan. Pero 'di ba mga kapatid, tinutulungan pa rin ako ni Kigs TV ngayon. Kung may mga, ayun ate, ito. Siya ngayon nagbibigay sa akin ng mga keywords. Ayan. So anyway mga kapatid, yun lang. Pag may tumulong po sa inyo, tulungan nyo rin. Hindi naman pala tulungan nyo rin, i-maintain nyo po yung relationship. Magandang relationship. Alam niyo sometimes kasi medyo may pagkamatalas yung aking ngala-ngala. So hindi po talaga may iwasan nakaka-offend. Pero pasalamat talaga ako kay Pambam Inway at kay Etling MC kasi hindi po nila talaga ako binitawan. Oo. Hindi talaga nila binitawan. Itong si Etling MC nga is nag-i-sponsor pa. Nag-i-sponsor pa. At saka itong si Sister Pambam Inway, parang siya yung Western Union. Ayan mga kapatid, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe naman po kayo mga kapatid at ring the bell para maging updated po kayo sa aking mga chika. Ayan. Bye! Thank you so much for watching.